Mga sangkay, tingnan po natin itong balita dahil nga po nagkaroon na ng harapan ngayon mga sangkay ang mga magkakalaban sa politika doon pa sa Senado at nandun po ngayon si former President Duterte kung saan marami po siya ditong binitawang matitinding salita. Okay guys, bago tayo magsimula, kung ikaw ay solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar. At yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, ayan mga sangkay, tayo po ay 1.3 million subscribers na. So kung gusto mo mapabilang sa paparating na 1.4 million na subscribers na mga solid sangkay, i-click nyo po yung subscribe na makikita po sa ibaba ng video na to. Click the subscribe, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto nga mga sangkay, ang dami po dito mga pasabog, no? Humarap na nga po si dating Pangulong Duterte sa Senado mga sangkay, kaugnay sa pagdinig nitong sinasabing war on drugs ni Duterte noon. Ngayon mga sangkay, gusto ko i-emphasize ito sa mga Pilipino, no? Na isa sa problema sa Pilipinas po talaga ay yung talamak na paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At kaya po ito nangyayari mga sangkay na may mga nagtutulak dahil po sa kawalang trabaho sa Pilipinas na maayos at bukod dyan mga sangkay, nai-impluwensyahan po ng mga taong nagsusulsol mga sangkay sa mga kababayan po natin na maging tulak para lumaki ang kita. Sa Pilipinas, mga sangkay, kung magtatrabaho ka dito, magkano lang ang kinikita mga sangkay, di ba? Kaya itong mga to, pinipili po ang maling landas para lamang po bigla ang pagyaman. Which is mali po, mga sangkay. Ngayon, itong si Tatay Digong o si Duterte ngayon ay nasa Senado. Tingnan po natin kasi ngayon, marami po ang lumalabas na impormasyon na may mga pinatumba noon na mga kung sino mang personalidad na lumalabas na mayroon daw pong mastermind, no? At kayo na po mismo kung sino ang kayo na po mismo magsabi kung sino ang tinutukoy ng mga mastermind. Etong si Duterte, isa sa mga naging agenda niya during his presidency is yung pagtanggal daw po sa mga illegal activities sa ating bansa. Lalong-lalo na po itong ipinagbabawal na pulburon. So ngayon, tingnan po natin ano ang kanyang mga naging opinion kasi dami po ngayon, viral po ito sa social media. Palagi ko pong nakikita sa mga balitaan. I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman. Nagtatrabaho lang. So yun. Yan yung isa sa pasabog ni former President Duterte. Hindi yung mga pulis na mga sumunod lamang sa kanya kundi siya ang gustong managot. Alam mo, matagal ako nagturo sa aming bayan sa Police Academy. When I was a prosecutor, to augment my income, noon na bago akong kasal, nagturo ako sa police. Ang sinabi ko talaga sa kanila, when you are arresting a criminal, you are not supposed to request him to surrender. Rather, you have to overcome the resistance. However, pag ayaw, it's the duty of the police is to overcome the resistance
kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga pulis doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo. Barilin mo sa ulo. Patayin mo at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa Police Academy. Yun ang turo ko sa kanila. No quarters given, no quarters asked. Criminal ito. Repel the aggression only in self-defense. Do not make orphans of your Self-defense daw, mga sangkay. children and widows of your wives. I don't want that in my conscience as mayor and president. Hindi ko mabigat yan sa konsensya ko. I have warned, but before that, my job as president was never easy. And it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman. Nagtatrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabutit niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. So, ibig sabihin, pwede nang i-welcome yung ICC sa Pilipinas. Kasi yun ang sinasabi niya mga sangkay na siya ang mananagot sa mga ginawa ng mga pulis na may mga sablay na nagawa, mga sangkay. For example, yung mga walang kamalay-malay na tao na nadamay. But again, mga sangkay, itong illegal na pulburon sa Pilipinas, rampant po talaga. Bago po siya pumasok, malala po talaga mga sangkay. May mga iskinita noon na hindi po talaga. Ito tayo ay neutral dito pagdating po sa mga usaping pampolitika. Pero tayo ay pro-government. Talagang sumusuporta tayo kay PBBM. Pero let's be honest. Bago po sumampa itong si Duterte sa pagkapangulo ng Pilipinas, rampant po talaga ang grabe po mga sangkay. Halimbawa na lamang po yung mga iskinita na mga hindi mapasok ng mga tao, mga sangkay o kahit na sino. Kasi nga po, baka mapagkamalan ng mga spy o ahente ng pulis. Pinapatumba po sa loob. Pero during the time of the former President Duterte, hinalughog po lahat ng yan, mga sangkay. Talagang binira sa Caloocan, sa 3rd Avenue, kung hindi pa ako nagkakamali, mga sangkay, at iba pang mga lugar doon, 3rd, I think 4th, at iba pang mga lugar sa Caloocan.
At hindi lang Caloocan, buong Pilipinas po yun. Lahat po ng mga pinagaharian ng mga taong ito, talagang winasak during the time of the former president. So kayo na po mismo ang magtimbang, mga sangkay. Kung ano ba sa tingin nyo ang pamamalakad na ito? I'm not saying yung buong pamamalakad, pero ito lamang po na sistema niya noon ng war on drugs. Kasi ngayon, kay panahon po ni PBBM, ang system po ni PBBM sa war on drugs is tahimik, mga sangkay. Ayaw niya ng broadcast kasi nga po ginagawang issue. 'Di ba? Nagiging pulutan ng mga balita, ang daming bumabatikos, pero patago lang, mga sangkay, kaya nga lang maraming nasasakote. Pero may mga talaga, mga sangkay, na iniisip nila, wala na si Duterte. Tuloy ulit tayo. But it doesn't mean nakasalanan na po ng Pangulong Marcos. But again, guys, rampant po talaga ito. At ito po yung sumisira sa buhay ng mga kabataan at ng sambayan ng Pilipino. I have warned all of you as your president. Then, and as a private citizen now, drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country. And I will never allow it. Baski ako empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. Okay. So yan po yung sinabi ni Tatay Digong o ni former President Duterte. Sabi pa nga niya dito, mga sangkay, sabi dito sa balita, dating Pangulong Duterte sinabing wala siyang opisyal na utos sa pulis at militar tungkol sa pagpapatumba kaugnay ng naging laban niya sa kanyang administrasyon kontra droga. Sabi po niya, nag-warning ako, lahat narinig ng Pilipinas, suminto kayo sa droga. Bitawan ninyo, drop it kasi magkakaproblema talaga tayo. Ayan. Ngayon, mga sangkay, nag-face off na. Andito na rin po itong si Laila de Lima. Naghahanap ako ng mas mahaba-habang statement niya dito. Pero ito po yung nakita natin, mga sangkay. Sabi po dito, we can destroy and we need to destroy drugs. But we cannot destroy lives. Yan yung sinabi ni de Lima. Ito po yung banat niya kay Duterte, mga sangkay. Ito din ang sinabi po ni Risa Hontiveros. Sa lahat ng nagsasabi na ang war on drugs ay parusa raw sa mga naliligaw ang landas, my message to you is this. There is no honor in punishment like to hang. It should not be an honor to be called the punisher when thousands of innocent people, including... Kaya na magbasa, mga sangkay. Ayan o. So ito po yung banat niya sa former president. Ngayon, mga sangkay, ito naman, to the rescue. Sila Bongo, of course. Sabi po ni Bongo, bago mahalal si dating Pangulong Duterte, talamak talaga ang illegal na droga noon. Napasukan ito ng sindikato at karamihan dyan, armado. Kahit ang hanay ng pulisya na infiltrate. Systemic talaga ang problema. Talaga namang kinakailangan po ng kamay na bakal para solusyonan ito. Ano sa tingin nyo? Kayo ang magtimbang, mga sangkay. Ano sa tingin nyo itong mga opinion nila? Eto, mga sangkay, talagang pinagdiinan ni former President Duterte, naggalit siya
sa droga. Ano ang inyong opinion dito, mga sangkay? Kasi talamak po talaga ito. At ngayon nga, mga sangkay, meron pa rin naman, no? Kahit panahon po ni Tatay Digong, meron pa rin. Pero mga sangkay, marami po ang nasakuti. Naalala nyo yung mga laboratory? Yung laboratory, mga sangkay, na nasa gitna po ng maisan, nasa ilalim po ng lupa, mayroon pa nasa ilalim ng highway, kalsada, mga sangkay. Mayroon nasa barko. Grabe po yun. Ako, bilang isang Filipino citizen, a very common Filipino, gusto din po talaga natin malinis ito, mga sangkay. Kahit ngayon, mga sangkay, ginagawa rin naman po ni PBBM ang lahat para talagang mabura, mga sangkay, itong mga to. At isa sa solution dito, mga sangkay, ay ang pagpapataas, pagpapaunlad sa bansa natin, yung ekonomiya natin. At ito po yung isa sa taktika ngayon ng pamahalaan. Ang gusto ni PBBM, lumago ang ekonomiya nang sa ganun, itong mga taong to hindi na magka-interes sa pagbebenta nitong mga ipinagbabawal na gamot. At magka-interes po na magtrabaho. Ito po ang ginagawa, kaya nga po, sana maaprubahan na po yung economic tsa-tsa para hindi na po tayo, hindi na po itong mga taong to malulong sa mga maling gawain. Kasi hindi naman nila papasukin na yan. Kung makita po nila, mga sangkay na, oy, may maayos na nakalagayan ang Pilipinas. May malaki ng pasahod. Diba? Itong mga sangkay, talagang ano eh. Kaya nga po, si Duterte, sinasabi po niya na galit po siya dyan. Well, kayo na po mismo ang humusga, mga sangkay. Kasi, again, magulo ang politika sa ating bansa. Magulo. Kaya nga sabi ko, neutral po tayo dito. Ayaw po natin makipagbartagulan sa both side. But, i-clear lamang po natin, mga sangkay, na tayo po ay pro-government. Hindi po tayo kakalaban sa gobyerno. Susuportahan po natin ang government at nakikita naman po natin na may ginagawa ang pamahalaan ngayon, mga sangkay. Marami pong project, mga higanting proyekto, and for the first time, nangyari po na nag-invite po ang presidente ng maraming investor sa Pilipinas kasi ito po yung magpapayaman sa ating bansa. And first time, mga sangkay, na isulong itong economic tsa-tsa ng mas mabilis. So sana magtuloy-tuloy at ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito sa mga pasabog ni former President Duterte at banggaan ng mga magkakalaban ngayon sa Senado. I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Dahil dito magaganda po yung ating mga ginagawang content. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.